The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus spoke to the crowds and to his disciples, saying, "The scribes and the Pharisees have taken their seat on the chair of Moses. Therefore, do and observe all things whatsoever they tell you, but do not follow their example. For they preach, but they do not practice. They tie up heavy burden, hard to carry, and lay them on people's shoulders, but they will not lift a finger to move them. All their works are performed to be seen. They widen their tassels and lengthen their tassels. They love places of honor at banquets, seats of honor in synagogues, greetings in marketplaces, and the salutation, Rabbi. As for you, do not be called Rabbi. You have but one teacher, and you are all brothers. Call no one on earth your father. You have but one Father in heaven. Do not be called Master. You have but one Master, the Christ. The greatest among you must be your servant. Whoever exalts himself will be humbled, but whoever humbles himself will be exalted." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. May ilang pong katanungan kung bakit daw po napakahirap mag-attend ng isang family reunion sa isang Pilipinong family. Ano daw po yung pinakamahirap na sitwasyon sa pag-attend ng family reunion sa ating bansa? Ang una, yung mga katanungan daw po na dapat hindi itinatanong. Sa isang family reunion, madalas may mga tanong na dapat hindi itinatanong. Halimbawa, kung meron sa pamilyang walang asawa, dapat hindi mo na itatanong, bakit di ka pa nag-aasawa? Halimbawa, kung alam mo namang hindi nakatapos sa pag-aaral, huwag mo nang itanong yung obvious. Mahilig tayo magtanong ng obvious, o bakit hindi ka nakatapos sa pag-aaral? Kaya nga daw po stressful ang mag-attend ng family reunion sa atin. Sapagkat kung minsan, supposed to be kaya nga family reunion sapagkat dapat magkakaisa yung pamilya, pero doon mo makikita yung distinctions bigla. Makikita mo kung sino yung may narating at yung wala. At ramdam na ramdam daw ko yun kuminsan sa isang family reunion. Mga kapatid, hindi maiiwasan talaga na mayroong sa atin may mararating at yung iba naman ay medyo mabagal ang makarating sa mga lugar-lugar. Katotohanan yun ng buhay. Realities yun ng buhay. Pero ang pinakamahalaga dito, ang tanong, kung ikaw'y may narating sa buhay, naging mapakumbaba ka pa rin ba? Kung ikaw'y may narating sa buhay, naging tapat ka pa rin ba? Kung minsan, kung babalikan po natin yung Ebanghelyo, yung po ang pinaka-concern, sapagkat alam ng Panginoon na darating ang panahon na sa loob ng kanyang pamilya ay magkakaroon ng ganitong sitwasyon din na hindi maiiwasan na may mga taong may mararating at may mga taong, alam niyo po, medyo mabagal na makuha ang kailangan nilang mapuntahan. Pero ang katanungan, mayroon bang pagpapakumbaba? In fact, kung ating pong babalikan ang lahat ng pinanggalingan ng mga hindi pagkakasundo, ng pagkahaway-away sa pamilya, in fact, yung mga tampuhan sa pamilya, madalas mai-relate niyo po yan sa hindi pagpapakumbaba. Kapag nagsimula na pong magmayabangan, hindi lang magmayabangan, kuminsan maglistahan ng kanilang mga nagawa para sa pamilya. Ewan ko po kung napanood niyo na po yung 7 Sundays, yung may 4 na magkakapatid.
At halatang halata doon po yung typical na crisis ng isang Pilipinong pamilya. Sapagkat talaga po yung may narating, kuminsan naglilista. Mahilig maglista. At kung minsan yung wala naman narating, kuminsan hindi lang mababa ang tingin sa sarili, nagtatampo. Kaya nga siguro, napakagandang tingnan, paano ba maiiwasan at paano ba matututunan ang pagpapakumbaba? Alam niyo po, bata pa lang tayo, tinuturuan na tayo magpakumbaba. Sa paanong pamamaraan? Kapag may ibinigay sa atin, agad-agad sasabihin ng nanay o tatay, anong sasabihin mo? Thank you. In fact, to say thank you is the first step of humility. Kapag ang tao ay marunong magpasalamat, sigurado ako marunong rin yan magpakumbaba. Pag ang tao ay marunong tumingin ng kabutihan, tumanaw ng kabutihan ng kanyang kapwa, sigurado ako ang taong yan ay marunong din magpakumbaba. Mga kapatid, sa pagpapakumbaba ay walang nawawala sa atin. Hindi tayo nababawasan. Pero kapag tayo ay nagmayabang, marami ang pwedeng mawala sa atin. Kaya nga siguro mga kapatid, yun ang isang pinakamagandang message ng gospel. Kung meron kang narating sa buhay, do not forget to be humble. Kung ikaw ay sa palagay mo, mataas na ang narating mo sa buhay, do not forget to be humble. Sapagkat sa taong mapagpakumbaba, walang pwedeng mawala sa kanya. In fact, God even promises na sa taong marunong magpakumbaba, things are being added more to that person. Kaya nga, mga kapatid, sa ating pagpapatuloy ng misa, itanong natin sa ating mga sarili, Lord, paano ba ako makipagtungo sa aking pamilya, sa aking mga co-workers, sa aking mga katrabaho? Meron po bang pagpapakumbaba? O kung minsan po, ako ba'y naging mayabang? Kung minsan po ba ako ba'y naging mapagmataas sa aking narating sa buhay? At kung minsan po kung ito ay nangyayari sa akin, turuan niyo ako, Panginoon, na matutunan ang pagpapakumbaba, sapagkat yun lamang po ang pamamaraan upang matutunan natin ang tunay na daan ng Panginoon. Ang daan ng Diyos ay daan ng pagpapakumbaba. Sabi nga po ni San Pablo, kung ating babalikan po yung krus, yan ang pinakasiguradong daan ng pagpapakumbaba ng Diyos sa tao. Kung ang Diyos kayang magpakumbaba, tayo pa kaya? Amen.